Pabanalin mo sila sa katotohanan ng salita mo ay katotohanan. Ipinapanalangin ni Kristo yung mga mananampalataya sa Kanya. Pinapanalangin niya sa Ama na pabanalin mo sila sa katotohanan. Ibig sabihin yung katotohanan ng mga pagpapabanal sa tao. Kaya napakahalaga sa buhay natin ang salita ng Diyos. Hindi natin mararating ang kabanalan ng hiwalay sa salita ng Diyos. Hindi tayo mababanal kung malamig tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi natin mararating ang kabanalan kung ayaw natin ang salita ng Diyos. Kung gusto natin lumago sa ating pananampalataya at magpatuloy tayo sa kabanalan, kinakailangan mag-aral tayo palagi ng salita ng Diyos. Kaya kailangan nating dumalo palagi sa mga pagtitipon. Kaya nga mga local churches, magmula pa na na-imbento ito. No? Magmula pa na panahon ng mga apostol, magmula pa ng pasimula ng mga churches, ay palaging merong pagtitipon. Sapagkat doon nag-aaral ang salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ang tumutulong sa atin para maabot natin ang kabanalan. Kaya mga kapatid, para marating natin yan, banal na kasiyasiya sa Diyos. Yung katawan natin, hindi man tayo perfecto. Hindi ka na nga perfecto, hindi ka pa nag-aaral ng salita ng Diyos. Ano mangyayari sa atin? Hindi natin mararating ang kabanalan. So yan ang hinahanap sa atin ng Diyos bilang mga katanggap-tanggap bilang mga nakatanggap ng mga kahabagan ng Diyos. Natanggap natin ang kahabagan ng Diyos. Kaya ialay natin ang ating mga katawan bilang isang handog na buhay. Banal na kasiyasiya sa Diyos. Yung mga kahabagan ng Diyos ang siyang puwersa na nagtutulak sa atin upang gawin natin yan. Yan ang ating, sabi rito, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. O kanina sa Tagalog ang Biblia, katampatang pagsamba. Kaya mga kapatid, itong talatang ito, Roman 12:11, simple, pero malalim, di ba? Isang malakas na panawagan yan sa mga mananampalataya na ialay ang ating buong buhay sa Diyos bilang tugon sa Kanyang kahabagan. Ang ating mga buhay dapat na maging buhay na handog, na banal at kasiyasiya sa Kanya bilang ating katampatang pagsama sa Kanya.